right, isa pa pag-uusapan po natin. Siguro, akala nitong mga CPP, NPA, NDF at ng mga makakaliwang grupo, mga progresibong grupo, ang Pangulo, matatakutin. Mukhang na-underestimate yata ng mga ng New People's Army, CPP, NPA, na yung kausap nila ay barumbado rin. Di nagsiga-sigaan sila, di pinatay nila yung 3 sundalo. Tinestingan siguro baga, pinatay yung 3 sundalo habang nasa ilalim pa tayo ng ceasefire. Alam naman ho natin itong mama nakaupo ngayon, huwag mong gagalitin dahil papatulan ka nito. Di tinigil ang ceasefire. Hindi. Di sinabing, gera na tayo, bakbakan na tayo, AFP, mag-ready na kayo, linisin nyo ng mga baril nyo. Bakbakan na ito, wala nang atrasan. Di sinong kumurap ngayon? Di ang NDF. Sinasabi ng NDF, hindi naman, baka pwede natin ipagpatuloy itong easy lang, easy. Pati ang mga Communist Party of the Philippines, lahat na ng grupo, pati mga makakaliwa, mga progresibo. Sayang naman, kailangan ipagpatuloy natin, malayo-layo na itong usapang pangkapayapaan. 5 buwan na ito, ngayon ganito-ganito na lang, mauuwi sa wala. Tinestingan ninyo ang Pangulo. Akala nyo siguro, kagaya nung nakaraang gobyerno na walang eggs. Ang egg nasa lalamunan. Akala nyo siguro yung mama nakaupo ngayon may inaatrasan. Kung nga Pangulong Obama nga dating Pangulong Obama pinagmumura niya. Yan pa kaya, kayo pa mga, sinubukan nun ninyo. O akala ninyo, may mawawala sa kanya. Malaki mawawala sa bayan. Pag inatras nga yung pistok na yan, ayan nga, inatras niya na, tinuldukan niya na, sinabihan ng military, gera na, gerahin ng NPA. Jesus Maria, ngayon ay nagkukumahog kayo mga nasa likod ng NPA, mga Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, yung mga progresibong grupo, mga militanteng grupo, lahat kayo nagkukumahog. Maging si Jose Maria Siso, nakikiusap, huwag naman. Tuloy natin, sayang Pangulong Duterte, diretso mo na. Kahit papano, naumpisahan na natin. Kayo naman pa, kayo kasi nag-umpisa yung mama, okay lang, ang dami ng binigay. Pinakawalan yung ganito, pinakawalan nyo. Tapos gusto nyo 400 political prisoners, mga nakakulong, mga NPA, mga may kaso ng pagpatay ng mga sundalo, na may sentensya na, sentensyado na. Binubuno na yung kailang sentensya sa Muntinlupa. Gusto ninyo pakawalan ng gano'n-gano'n, 400 katao yan. Natural, ano sasabihin ng sundalo? Tika muna, paano yung mga anak ng mga pinatay niyan? Yung mga anak ng mga sundalo, mga pamilya ng mga naulilan na sundalo, nasaan yung hustisya? Dapat iniisip din ito. Besides, kayo yun. Tinestingan ninyo yung mama. Yung mama, pag napuno, kagaya, di giyera ngayon. Wala na pistok-pistok. Sabi ng mama, iyawa. Hindi na, tapos na yan. Ngayon, nagkukumahog kayo. Nakikiusap kayo na ituloy ang pistok. Sana, nung una pa lang, hindi pinaghinay-hinay na ninyo yung mga miyembro ng NPA sa kabundukan. Easy lang, easy. Meron tayong usapan dito. Ceasefire muna kayo dyan. Wag masyadong makati ang inyong mga kamay at wet packs. Easy lang kayo, upo lang kayo dyan. Hindi. Yung NPA, yung unang gumawa ng hakbang, pinagbabaril, dinukot yung 3 sundalo na kasibilyan. Yung 3 sundalo naman, akala ceasefire, hindi sila gagalawin. Pinagbabaril. Di patay. Di nagalit ang Pangulo. Siyempre, ikaw ba naman, tauhan mo yun? Walang iniwan yan, may tauhan ka. Ikaw nga, may boy ka sa bahay. Nagpaalam sa'yo, sir, dala kami dyan. Tapos na po ang trabaho, mamasya lang po kami dyan sa kabilang kanto. Mag-happy-happy lang ng konti. O mag-withdraw lang po kami, sir, ng pera, padala sa pamilya. Boy mo ito, trabahante mo ito. O ano gagawin mo, malaman mo pinagpapatay ng kalaban mo? Alam nga ba nang hayaan mo lang? Alam sabihin, very good, patayin mo yung mga tao ko. Siyempre, hindi. Di ngayon, nagkukumahog kayo, CPP, NPA, NDF. Huwag naman, baka pwedeng usap tayo ulit. Sus Maria Josep talaga.
Itong mga NDF, National Democratic Front at Communist Party of the Philippines, nagkukumahog ngayon dahil inatras ng Pangulo yung usapang pangkapayapaan at nagdeklara na ng giyera, idineklarang terorista itong NPA. Paano ito ngayon? Ngayon, nagkukumahog ngayon itong mga kaalyado ninyo, mga mga kaliwang grupo. Mag-usap ulit kayo, sayang. Sino ba nag-umpisa ng kalokohan na yan? Ay, di ba ang NPA, dinukot yung 3 sundalo na ceasefire naman? Ibig sabihin, walang gera, maski magsalubong kayo, mag-iwasan na lang kayo. Hindi. Makati ang mga kamay. Di pinagpapatay yung sundalo. Di yung mama na nakaupo sa Malacanang, sanay sa ganito, bargas din. Kung akala nyo mga luko-luko kayo, mas luko-luko yung nakaupo sa Malacanang ngayon. Kung akala nyo mga taong bundok kayo, yung nakaupo sa Malacanang ngayon, kanto boy. Barumbado din. Hindi kayo papatulan kayo niyan. Hindi naman ito kagaya ng kilala natin na mayaman, ipinanganak na may mga dikotse, na mga kung saan-saan nag-aral. Sus, yung mga upbringing dahil ang mga magulang mga mambabatas. Sus, Mariusip. Itong nakaupo ngayon, bulakbol, di ba? Papatulang kayo. Dinala ninyo gulo talagang haharapin kayo ng gulo rin. Ay nako, sinabi mo pa Christopher Damilerio, ito pong pakiusap ng mga militante, ng mga progresibong grupo, mga mambabatas, ayan, mambabatas po, excuse me, mahigit po sila 100 at pinapakiusapan ang pamahalaan na muling tignan itong usapang pangkapayapaan laban po sa mga rebeldeng komunista o ng mga New People's Army, NDF, CPP. Nasa linya po ng aming telepono si anak pawis Congressman Ariel Casilaw. Magandang umaga po, Congressman Casilaw, sir. Magandang umaga, Sir Erwin, at sa ating mga listeners and viewers. Apo. Salamat po sa pagpapaunlak sa tawag namin at panayam na ito. Kahapon po, nakita ko kayo doon. Kunan pa ho kayo ng video na isa ko kayo doon sa mga nagsasalita at gusto po ninyong ipagpatuloy ng pamahalaan at kayo ng hihinayang dahil malayo-layo na rin ang narating ng usapan sa pagitan ng gobyerno at ng NDF, CPP hinggil sa giyera na nangyari sa bayan. Ano kaya ang may tutulong po, magagawa po ng Kongreso at this point? Kasi mukhang the President made up his mind and said na tuldukan niya na ito. Itong tapusin na itong sabi nito. Kaya na-file natin yung House Resolution 769 na hindi lang po kaming 7 sa Makabayan Black ang pumirma, kundi mahigit 100, 103 members of the House of Representatives, including the House leaderships, ang mga pinuno po ng ating kapulungan ay nakiisa para manawagan kay Pangulong Duterte na yung kanyang suspension of the peace negotiation until and unless there is a compelling reason. Sa tingin po natin, ang compelling reason po, the peace itself, the just peace itself, is enough a compelling reason for the President to reconsider his statement and his decision to suspend the talks and to declare an all-out war. Yung binanggit po natin kahapon na sa loob lamang po ng 5 buwan ni Pangulong Duterte o 6 na buwan sa kanyang panunungkulan, ay nagkaroon na po ng 3 round ng usap mula noong Agosto, Oktubre, at nitong makahuli lamang nitong January. So, tingin ninyo kung seryoso ang gobyerno, ang administrasyon na itigil na itong giyera na ilang taon na, bata pa tayo, bata pa kayo noon, nandyan na yan. So, everybody, sa bagay, lahat naman po di po ba, maging ang gobyerno, maging mga pamilya ng NPA na yan, gusto rin yung wakasan at siguro gusto nila makapiling mga mahal sa buhay. Pero what do you think went wrong, Kong? Yes, una, noon pa mang October, during the second one, because I am a member of the Committee on Peace and Reconciliation in Congress, Sir Erwin. Kaya kami man ay nakakatanggap na ng mga complaints coming from
the NDFP with regards to violation of the self-declared ng unilateral ceasefire ng AFP. Oo. Now, pinaabot na ito ng NDFP sa GRP panel, including the ceasefire committee, para magkaroon daw ng kalinawan o paliwanag doon sa mga reported alleged violations. Mula pa noong Oktubre hanggang January, umabot na talaga sa punto, untenable na yung mechanism ng unilateral ceasefire. Sir, makasingit lang. Ano raw ito mga reklamo sa inyo ng mga violation ng ceasefire simula noong Oktubre? Ano po ito? Such One, as? yung sinasabi na continuous encampment and destruction of the so-called political structure of the NDFP in the hinterlands of 500 barangays. No? Paano ito, sir? Can you explain? Anong ibig sabihin ng NDF dito? Well, yung paglulunsad nila ng Peace and Development Outreach programs, no, yung kanilang community civil military operation ng NDF. Decoded lang daw ito na nangyayari pa rin yung mga separate or pocket combat operations. Okay. No, that resulted to arrest, eventually to skirmishes or encounters, pocket encounters na nangyayari pa noong pang-Oktubre. Kaya sinasabi ng NPA, iwas kami ng iwas at the point na hindi na kami makaiwas, kaya't nagkaroon na lang talaga ng mga malakihang inkwentro. Now, this resulted to the January 17 incident in Makilala, which resulted to the death of one NPA na nangyari talaga yung massive na combat operation. So, upon that incident, siguro hindi na consider na o hindi na kayang i-hold yung unilateral ceasefire ng NDFP. They decided to lift the unilateral ceasefire, which also proposed na hindi lang naman pwedeng kami lang ang parating tinitira, which sa tingin namin, we can talk but continue yung fighting. Yun yung naging proposal at eventually followed suit na yung ng gobyerno na nag-list na rin ng ceasefire and eventually nagkaroon na ng mga we can say matanong po kita kasi kahapon ang sinasabi po ng Armed Forces of the Philippines din, wala kaming violation. That is not true. We had our troops on the camp, instruction ng Commander-in-Chief, na dyan lang kayo manatili sa kampo, kung kayo lumakad, dapat hindi kayo armado. At ito raw po ang nangyari doon sa 3 sundalo, ilang linggo pala nakakaraan, nagpunta sa bayan, walang dalang armas, nakasibilyan, dinukot ng NPA at pinagbabaril. So, did you also try to consider this report, sir? Kasi mukhang pinakinggan din po lang ng inyong komite sa Kongreso ay yung kabilang grupo lamang po, yung NPA, NDF, CPP, pero yung sa gobyerno po mukhang nakaligtaan din. May mga report din po yung pamahalaan na may mga ikang violations din ginagawa po yung NPA sa kabundukan, sir. Yes, Sir Erwin. Actually, we have the copy. No? We have the copy also of the documented complaint of the GRP with regards to alleged violations committed by the NPA. And in fact, that is why we recommended na to strengthen the monitoring mechanism, which in fact, doon sa third round, noong January 25 na nag-culminate yung third round peace negotiation, meron doong kasunduan na pinirmahan ang GRP at ang NDFP to strengthen the Joint Monitoring Committee to conduct jointly investigation on alleged report violations of the unilateral ceasefires committed by both parties. So maganda na sana yun na tungtungan para maging basihan na the need for pag-institutionalize ng bilateral ceasefire and the mechanism, the strict mechanism in accordance to alleged or reported violations, paano i-handle yung mga i-report ng NDFP, i-report ng GRP ng mga violation ng ceasefire, ay mayroon na po dapat na mekanismong nakahanda. Kaya napag-usapan na sana yun. Kaya lang, at the turn of events, natabunan, na kumbaga, na overrule ang turn of events na ito doon sa nangyaring incident na ng Bukidnon, yung alleged pagpatay sa 3 sundalo na violation to ceasefire.
in accordance ng GRP. Kaya at nasundan na ito ng statements from the Commander-in-Chief. Ano ho ang plano kung kayo ba ay susulat or kayo ba ay kakausapin yung kabilang panig naman, ang CPP, NPA, NDF na magkaisa kayo para sulatan ng Pangulo para to give it a last look or last chance, ika nga. Kasi everybody, Yes, lahat naman po tayo, maging kami sa media, nanginayang, maging ako ho bata pa, hindi pa ako pinapanganak, nariyan na yung gera, kayo rin siguro sir, gera na ng gera, and we are tired of this na may namamatay. Buti sana kung mga terorista yan, mga Marwan, Pilipino rin naman ho yan, ang dugo niyan, dugong kayo manggi din ho, nakakaawa din. May mga tatay din po yan, may mga apo din ho sila, so they also want to rest at night na makatulog sa isang higaan na maayos, hindi yung takbo ng takbo, umuulan, ginigera, binobomba. So everybody wants peace in this country, lalo pat mga Pilipino din ho yan. Ano ho ang plano ninyo? Will you be talking, your group is going to talk ba with the CPP, NDF? Dapat manggagaling din po sa kanila ito, Congressman. Yes, eventually, the House Resolution 769 is a collective sense of the Congress. All right. Na maipaparating natin sa kay Pangulong Duterte. Second, next week we will be having a meeting. Ang Committee on Peace and Reconciliation will be having a meeting with the chair of the GRP Peace Negotiation Panel. Good. Secretary Bebos Bello. And following that week, we are trying to schedule a meeting also of the NDFP. However, the problem is because of the standing order of arrest sa mga NDFP, siguro maghahanap kami ng ibang paraan na makommunicate sila through email or through the technologies available. No? Kung physical presence nila ay hindi posible. So, we are trying to reach especially the immediate stakeholders, itong parties involved, to rediscuss and review possibilities of resuming the formal or informal talks. And in fact, Sir Erwin, may nakaschedule dapat na February 22 to 25 na pag-uusap hinggil sa ceasefire committee. Ito sana yung magbubuo na sila ng mechanisms to formally announce bilateral ceasefire, no? The problem is walang makakausap sa NDFP definitely dahil nga merong standing nagtatago ngayon. Arresting. So kailangan nating maghanap ng iba pang paraan para makarating ang mensahe, and we are trying also not only to send the message of the House to the President, but we are communicating also to discuss personally with him and convince him to reconsider. And let us be guided on the principle of the compelling reason for the resumption of negotiation is the peace itself. No, yung optimism, yung gusto ng ating mamamayan na magkaroon talaga ng kapayapaan na hindi lamang sa usapin ng tigil putukan, kundi sa usapin ng pagtitiyak doon sa mga ugat at pinag-ugatan ng armadong. Alright. Congressman Ariel Casilaw ng Anak Pawis Party List. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Kong. Maraming salamat, Sir Erwin. Alright, dire-diretso na tayo. Yan na nga po ang problema dyan. Turo dito, turo doon. Kasalanan ni gobyerno. Sabi ni gobyerno, kasalanan niyo yan. Kayo yung unang nagpaputok, etc., etc. Di naman po natin malaman. Maging itong sila congressman, tama yung sabi ng isang nasa Facebook namin. Anong alam mo? Nandito ka sa bayan. Tama nga naman ho. Ako din ho. Mahirap ho magsalita. Because we were not there. Wala ho tayong lahat. Ang nandoon lang yung sundalo natin at saka yung NPA. Ano ba talaga ang nangyari? Siyempre, kanya-kanyang turuan na. Hindi, ikaw na una. Hindi, siya. Hindi, ikaw. Hanggang sa ito na nga. Ang kawawa, tayo na naman. Well, everybody is longing for peace, di ho ba? Lahat naman ho tayo Ayaw na ho natin yung gera. Ang gusto ho natin ay yung sundalo natin kahit hating gabi makapunta doon sa kabundukan na hindi nanganganib na mapatay. Ang gusto rin natin ay yung si NPA na yon bumaba na rito sa kalupaan at tahimik na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang misis, ang kanyang mga anak o ang kanyang mga apo.
Eh kaso mo nga, hindi na. Tinuldo ka na ni Manong Digong. Itong usapang pangkapayapaan na ito dahil nabusit na yung mama. Sabi ng mama, ang dami-dami nyo nang hinihingi, wala pa naman kayong binibigay. Pagkatapos, papatayin nyo pa yung sundalo ko na mayroon namang ceasefire. Okay, pero kung narinig nyo nga ninyo, sabi po ni Congressman ng Anak Pawis, hindi, nauna kasi ang sundalo eh. Sinasabi lang ceasefire, pero may mga packets of operation, military operation. Ay, doon daw nag-umpisa, October pa. Nasa linya po si Secretary Sylvester Bello III, ang lead negotiator dito po sa peace talks with the CPP, NPA, NDF. At the same time, siya po ang Labor Secretary ng ating bayan. Secretary Bebot Bello, mayong buntag, sir. Mayong buntag, Erwin. Sir, kumusta? Marami pong nalungkot nung idineklara na nga ni Pangulo a few days ago. Tama na itong kalukuhan na ito, itong ceasefire, itong usapang pangkapayapaan. Hulihin na lahat yan. Yung mga terorista na yan. Hindi sila komunista, terorista. And the president was very angry at tinukoy niya yung one reason na binigay niya. Itong sundalo ko, pinagpapatay ninyo, ceasefire naman ngayon, kukuha lang ng pera. Tama na at saka abusado na kayo, napakadami ninyong hinihingi. Anong tingin ho ninyo? Ngayon naman, kahapon, yung mga dati nyo kasama sa Kongreso, nakikiusap, nagmamakaawa, yung Makabayan Block, baka pwedeng ulit, one more time, last look, Mr. President. May plano rin silang gano'n sila, magpapadala ng liham o ng isang memorandum or whatever, panukala kay Presidente na muling buksan ang usapang pangkapayapaan. Ano po ang assessment ninyo? Dapat pa ba, Sec? Well, alam mo, Erwin, mahalaga talaga yung usapang pangkapayapaan. Right. There is no substitute to peace, no? At gustong-gusto naman ng ating Pangulo. Bakit siya lang ang unang-unang presidente na nagbigay ng napakaraming concession, mga goodwill measures para ipakita sa kanila na sincero siya at talagang determinado siyang isulong yung usapang pangkapayapaan. O nagbalok siya ng 4 na cabinet position. Pinalaya niya lahat yung mga consultant na napakataas ang rango ng grupo. Nagkaroon ng ceasefire and magkakaroon na sana kami ng bilateral ceasefire, bigla nilang inuro. Siyempre, kung ikaw naman ang presidente, anong gagawin mo? Tama. So, kasi ang tagtuturoan ay tinuturo ng NPA, lalo po ng NPA, noon pa lang daw October, ito sabi po ng Makabayan Block, ng Anak Pawis sa representative, October pa yan, Erwin, may mga violations na dyan sa ceasefire. Kunwari, mga civil military operations nila, mga public service, pero ay yung pala packets of military operations na, which is a direct violation of the ceasefire. Sinasabi na nga, at may mga inkwentro-inkwentro na. Ang pinapalabas po nga ng Makabayan Block, dahil base sa report sa kanila ng CPP, NPA, ng NDF, ang sundalo, ang gobyerno, ang una nag-violate itong ceasefire. Sec, do you believe? Alam mo, Erwin, yun ang mahirap sa unilateral ceasefire. Nagdeklara ang ating Pangulo ng ceasefire, sumagot naman sila. After 2 weeks, nagdeklara rin sila ng ceasefire. Ang mahirap dyan, walang parameters, walang definition ng mga terms and conditions. Halimbawa, ano ang pwede nating i-consider na violation ng ceasefire? Yung bang pag-occupy ng military forces namin sa mga eskwelahan is that a violation of the ceasefire? Yung bang pangongolekta nila ng revolutionary tax, violation ng ceasefire yan. Walang ganung usapan Kaya nga, pinipilit ko sila noon pa na magkaroon na tayo ng bilateral ceasefire. Para sa ganun, merong definition of terms. Malalaman natin kung ano ang mga acts that will constitute violation of the ceasefire. Malalaman natin kung sino ang referee kung sakaling may violation. Sir, mukhang galit na galit po ang Pangulo. Talagang tinuldukan niya na ito at ayaw niya na. Pero sa inyo palagay kung ito isusuyuin ng mga Makabayan Block, ng NDF, kasi maging si Joma Sison, sabi, kahit backdoor nagsasalita. Do you think muling baka magkumambyo ang pag-iisip ng Pangulo? Kayo kay best friend ni Pangulo at malapit kayo sa kanya. Do you think mababago ang isipan nito kung lahat ng grupo na ito, Makabayan, si Joma Sison, NDF, kakausapin siya, makiusap na
balik tayo ulit, boss. Mag-usap tayo. Do you think na pagbibigyan ng Pangulo ito? Alam mo, Erwin, ang bigat ng binitawang salita ng Presidente, wala nang usapang pangkapayapaan, pangaterorista kayo. At wala nang usapang pangkapayapaan unless, sabi niya, yun ang opening na nakita ko eh. You give me a compelling reason. Ayun. Sa mga doon, hindi pa niya sinasara na mabuti. Ang gusto yung pintuan. Ayun. O, merong binigay ng konting Bintana. butas. Butas. Oo. Ngayon, sila na yung magpakita ng goodwill. Ayun. Pakita nila, bigyan si Presidente ng compelling reason Oo. para ma-resume ang peace talks. Oo. Ayun. Alright, Secretary Bebot Melio. Maraming salamat po, sir, ha? Magandang umaga at mabuhay po kayo, Sec. Salamat po. Salamat natin. Mayong punta. Maayong bundag. At alam niyo ba, mga kapatid, itong si Duterte po, ito po ay kuwan din ho ito eh. Aktivista rin ho ito. Makabayan, ha? Huwag matakot ho ito nung estudyante para ho ito. Lalo ng martial law. Ito po ay pasigaw-sigaw din sa kalsada noong dekada 60. So, aktivista ho ito. Kaya tingnan mo, kaya marami siyang kaibigan. Di ba, muntik pa siya nasira. Yung isang leader ng NPA doon sa Davao, pinayagan niyang mailibing. Nakatingin lang yung mga sundalo. Kaya kaibigan niya, kaso mga hindi niya kaibigan ito yung mga dito sa Central Luzon, dito sa Visayas. Pero lahat ng NPA doon sa Mindanao, kaibigan niya. Tamo, hindi nagsasalita yung ka-oris dito sa Luzon. Yun ang nagsasalita, yun ang naggangaw-ngaw.